Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta maipapaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Magandang araw po sa inyo, Sir Bon. Pati na rin sa mga avid listener ng channel na ito. Gusto ko lang din pong ibahagi sa channel ninyo itong naging karanasan namin ng anak ko dati. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Samuel. 38 years old po at isa pong single dad. Taga Cebu po talaga kami pero lumipat na kami dito sa Negros. Ang anak ko naman po ay itago ninyo na lang sa pangalang Miko. Nasa 5 taon siya nang maranasan namin ito. Bali ilang buwan pagkatapos manganak ng dati kong nobya ay iniwan niya sa akin si Miko. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta at hindi ko rin po alam kung babalik pa siya. Magmula noong iniwan kami ng nanay ni Miko, itinoon ko na ang buong atensyon ko sa kanya. May maliit akong negosyo sa bahay namin. Kaya kahit papano masasabi ko na hindi naman kami kinukulang sa mga gastusin. Simula noong mga 1 taon pa lang ang anak ko, napansin ko nang parang nakakakita siya ng mga bagay na hindi naman nakikita ng mga karaniwang tao. Minsan magugulat na lang ako na napapatawa siya ng mag-isa. Hindi ko naman siya masisi noon. Ako rin kasi ay aminadong aktibo ng bahagya ang third eye ko. Noong nakakaya na niyang maglakad at makipaglaro sa ibang bata, madalas ko siyang dinadala sa playground na malapit lang sa amin. Bale, ang palaruang yon ay napapalibutan ng mga puno. Kaya kahit na tanghaling tapat, pupwede pa rin maglaro ang mga bata. Isang beses, dahil gusto ni Miko na pumunta sa playground, nagpa siya kung dalhin siya roon. Pagkalabas namin ng bahay noon, napansin ko agad na parang mayroong kakaiba sa hangin. Parang may nakaabang sa amin na peligro. Pero dahil gusto ng anak ko na maglaro sa palaruan, hindi ko na lang pinansin ang bagay na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa palaruan. Medyo marami ang mga batang naglalaro noon. Kaya sa halip na dumiretso talaga roon, sinabihan ko na muna si Miko na maghintay na muna kami. Napatango naman ang anak ko sa akin. Kaya pinanood namin ang mga batang masayang naglalaro roon. Habang nanonood sa kanila, mayroon akong napansin na isang bata. Nakatayo lang siya sa gilid at nanonood sa ibang nandoon. Kapansin-pansin din noon na nakapalang siya at parang hindi siya pinapansin ng ibang bata. Iniisip ko noon na baka kung pulubi siya. Kaya parang baliwala lang siya sa ibang bata. Makalipas noon ng ilang sandali, unti-unti nang nagsialisa ng mga bata roon. Dahil doon, hinayaan ko na si Miko na maglaro. May ilang bata pa rin namang natitira doon. Kaya may mga nakalaro pa ang anak ko. Habang masaya silang naglalaro ay muli kong ibinaling ang pansin ko sa batang nakapaa. Napakunot no ako kagad kasi wala na siya sa kinatatayuan niya. Ang ipinagtataka ko lang ng mga oras na yon ay nang makita ko siyang kasama na pala ni Miko at masaya silang naglalaro. Makalipas pa ang halos 10 minuto noon, napansin ko na may ibang mga batang nagsialisan. May iba ring pumunta sa palaruan noon at nakisali sa paglalaro ng anak ko. Dahil nakita ko kung masaya naman ang aking anak,
at parang palakaibigan ng mga naging kalaro niya. Nakampante ako noon. Sumenyas pa nga ako sa kanya kung ayos lang ba siya, na agad naman niyang tinanguan. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalaro nila nang maramdaman kulit ang kakaibang hangin na napansin ko nung makalabas kami sa bahay. Aaminin ko na dahil doon, parang nakaramdam ako ng kilabot. Natatakot ako sa hindi ko malamang dahilan noon. Kaya hindi ko inalis kay Miko ang paningin ko. Nasa ganoong kalagayan ako noon nang biglang pumalahaw ng iyak ang anak ko. Alam ko na mayroong mali noon. Kaya mabilis akong naglakad palapit sa kanya. Nang makita niya ako, patakbo rin siyang sumalubong sa akin. Inusisa ko siya kung ano ang problema. At sa halip na magsalita ay itunuro niya sa akin ang mga batang kalaro niya. Napalingon naman ako sa mga yon at agad na napakunot noo. Kasi wala namang problema sa kanila. Inisip ko noon na baka may sinabi o ginawa ang mga bata kay Miko. At nang akmang lalapitan ko na sana sila, ay natigilan ako sa paghakbang. Noong una inakala ko na namamalikmata lang ako. Nang subukan kong kusutin ang mga mata ko at tignan ang mga bata, lalo lang akong nakaramdam ng takot para kay Miko. Sa unang tingin kasi ay mga karaniwang bata lang ang nakikipaglaro sa anak ko. Pero kapag tinignan mo ng maigi, makikita mo talaga ang totoo niyang anyo. Lahat sila ay duguan at maraming mga pasa sa katawan. Marumi ang damit nila at halos mapuno na ng putik. Inakala ko pa nga noong una na namamalikmata lang ako. Pero nang sabihin ni Miko ang tungkol sa mga batang lumapit at nakipaglaro sa kanya, nakumpirma kong totoo ang mga nakikita ko. Hindi ako dinadaya ng paningin ko. Naririnig ko pa rin ang mga tawa nila noon. Pero kakaibang kilabot ang dala sa akin ng mga yon. Kinarga ko na lang noon si Miko at dali-dali kaming umalis sa palaruan. Sinabihan ko na rin siya na wag nang lumingon pa sa mga duguang bata. Bago pa man kami tuluyang makalis, pasimple kong nilingon ang bahagi kung saan naglalaro ang mga bata. Nandilat na lang ang mga mata ko at napalunok ako ng laway nang malaman kong wala na silang lahat doon. Dilingon ko pa ang ibang bahagi ng palaruan, pero hindi ko na sila mahanap pa. Ang palaruang puno ng mga halakhakan nang umalis kami roon ay napalitan ng nakakapanindig balahibong katahimikan. Nagmadali na kaming umalis noon ni Miko. Habang naglalakad, naging panay ang tanong niya sa akin kung ano ang nakita niya at kung bakit ganoon ang kanilang muka. Para naman hindi matakot ng gusto ang bata, sinabihan ko na lang sila na baka hindi lang naliligo ang mga batang yon. Tatahimik naman siya. At nang makarating kami sa bahay, sinabihan ko siya na wag na muna kaming pupunta sa palaruan. Napatango naman siya dahil ayon kasi sa kanya, ayaw na niyang makipaglaro sa mga batang yon. Kasi malansa daw sila at parang bulok daw na isda ang amoy nila. Makalipas noon ang ilang araw at hindi na nga nagyaya ang anak ko na pumunta sa palaruan. Nakontento siya noon sa paglalaro ng mga laruan niya sa bahay. Kahit papaano naman ay nakampante ako kasi alam ko na hindi na siya makikipaglaro sa mga batang yon. Hindi ko rin kasi alam kung kaluluwa ba sila o mga elementong galing sa punong nasa gilid ng palaruan. Isang gabi noon dahil nakaramdam ako ng pagod sa pag-asikaso ng negosyo, maaga akong nakatulog. Bali magkatabi lang din kaming natutulog ni Miko. Kaya agad kong malalaman kung babangon siya
o kung wala siya sa tabi ko. Pero nang gabing yon, parang naging sobrang himbing ng pagkakatulog ko. Di ko na malayang wala palang anak ko sa tabi ko. Nagising na lang ako noon nang bigla kong makaramdam ng kakaiba. Dangkapain ko sa tabi ko si Miko. Nagtaka ako kasi wala siya roon. Tinawag ko pa siya sa pag-aakala na baka kung bumaba lang siya sa kama. Pero hindi siya sumagot. Napabangon ako noon at nang mapansin ko na bahagyang nakabukas ang pinto sa kwarto namin. Naisip ko na baka lumabas siya. Napatanong na rin ako noon sa sarili ko kung bakit lumabas pa siya sa kwarto kahit na 10 oras na ng gabi. Habang papalapit ako sa pintuan, narinig ko ang hagikgik sa sala. Alam kong si Miko yon. Pero nagtaka ako nang may marinig pa akong ibang boses. Alam ko na hindi yun boses ng anak ko. Kaya nagsimula na akong mataranta. Patakbo akong pumunta sa sala at nakita ko siyang nakalupasay sa sahig. Nakakalat din doon ang mga laruan niya at parang mayroon siyang ibang kalaro. Nang mapansin niya na papalapit ako sa kanya, ay napalingon siya sa akin. Nangingilid pa noon ang mga luha ni Miko dahil inaakala niyang pagagalitan ko siya. Nang nasa tapat ko na siya, tinanong ko siya kung bakit bumangon pa siya para maglaro. Sinabi ko rin sa kanya na malalim na ang gabi at dapat ay natutulog na siya. Napalingo naman kagad si Miko sa harapan niya. At napansin ko na nandilat ang mga mata niya. Sa halip na sumagot sa tanong ko noon, nagsimula na siyang umiyak. Agad ko namang pinatahan ang anak ko na si Miko at sinabi ko sa kanya na hindi ako nagagalit sa kanya. Bahinahon ko rin siyang tinanong ulit kung bakit gising pa siya ng mga oras na yon. Nang medyo kumalma na siya, saka lang siya nagsimulang magsalita. Ayon kay Miko, nagising siya dahil mayroong kumalabit sa kanya. Pagdilat niya ng mga mata niya, nakita niya ang galit na muka ng isang bata na ayon sa kanya, nakalaro raw niya noon sa palaruan. Diyaya raw siya nitong maglaro. At nang hindi pumayag ang anak ko, kinurot daw siya nito. Natakot daw si Miko sa bata. Kaya kahit na ayaw niya ay bumaba siya sa kama para makipaglaro roon. Pumunta raw sila sa sala at kahit ayaw raw ng anak ko, parang may kumukontrol sa kanya. Kinuha ng bata ang mga laruan niya saka ikinalat doon sa sahig. Tsaka pinilit si Miko na makipaglaro raw sa kanya. Ayon pa sa anak ko, kapag daw hindi siya tumatawa kapag nagpapatawa ang bata, kinukurot daw siya noon. Napamura ako ng pabulong noon. Tinanong ko si Miko kung nasaan na ang mga bata kasi hindi ko na nakita yon. Hindi siya sumagot sa akin. Pero napansin ko na nanginginig ang kamay niya. Alam ko noon na may gustong sabihin si Miko pero parang may pumipigil sa kanya. Dahil doon ipinaliwanag ko na wala siyang dapat nakatakutan. Lalo pa at kasama niya ako. Sinabi ko rin na walang ibang mananakit sa kanya habang kasama niya ako. Napatango si Miko noon. Sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya dahil may ibubulong siya. Hindi rin ako nag-aksaya ng oras noon at nang naupo ko sa tabi niya, inilapit niya sa tainga ko ang labi niya. Pabulong niya ang sinabi sa akin na nakatayo sa madilim na sulok ang bata at galit daw yun sa kanya. Dagdag pang sabi ng anak ko, parang gusto raw kaming sugurin ng bata. Minabuti kong kargahin siya at agad na bumalik sa kwarto. Sinara ko na rin ng mabuti ang pinto noon para masiguro na walang makakapasok. Sinabihan ko si Miko na wag nang isipin ng bata at matulog na.
Nangako rin ako sa kanya na babantayan ko siya para hindi na ulit siya malapitan ng batang yon. Iyon na nga po, hindi na ako nakatulog hanggang magumaga. Medyo kabado ako noon kasi baka kung malingat ako at kung ano ang mangyari sa anak ko. Binantayan ko si Miko at sa kabutihang palad naman naging mahimbing ang tulog niya. Kinaumagahan na bahala ako sa kalagayan ni Miko. Marami kasi siyang pasa sa buong katawan. Na ayon sa kanya ay kinurot daw yon ng mga batang nakipaglaro sa kanya. Dahil naisip ko na baka kung mas malala pa ang mangyayari sa kanya, ay nagpasya ko na dalhin na siya sa isang albularyo. Pinatingin ko si Miko at ayon sa manggagamot na yon, napagkatuwaan daw ng isang batang multo ang anak ko. Gusto rin daw nitong isama si Miko para maging kalaro rin daw nila. Nakiusap naman ako sa albularyo noon na pagalingin ang mga pasa ng anak ko at tulungan kami para hindi na makalapit ang mga multong yon. Hindi naman tumanggi sa akin ang albularyo. May kung ano siyang ibinulong sa abo na siyang ginamit niya para ipahid sa pasa ng anak ko. May binigay rin siyang parang kalmen kay Miko. Ayon sa kanya ay proteksyon daw nito laban sa mga masasamang elemento. Pinayuhan pa niya kami na wag nang bumalik sa palaruan dahil lapitin daw talaga ng mga ibang nilalang si Miko. Pagkatapos ng panggagamot niya sa anak ko, nagpasalamat at nagpaalam na kami sa kanya. Pag-uwi namin sa bahay kahit paano ay naging normal naman ang lahat. Nawala ang pangamba ko na baka may masamang mangyayari sa anak ko. Kampante rin ako noon na hindi na malalapitan ng multo si Miko dahil sa suot niyang kalmen. Dumaan noon ang ilang araw at hindi na nga siya ginambala ng multo. Ang buong akala ko talaga ay matatapos na ang bangungot naming yon. Pero may isa pa palang pangyayari na lalong nagbigay ng takot at pangamba sa akin. Gabi noon, dahil pagod kami ni Miko sa paggala sa mall, maaga kaming nakatulog. Kampante rin naman ako na hindi na mauulit pa ang nangyari nung nakaraan dahil suot pa rin ng anak ko ang kalmen niya. Subalit nang magising ako para sana umihi, nalaman ko na wala na naman sa tabi ko si Miko. Inisip ko noon na baka nasa sala na naman siya. Naging masama na rin noon ang kutob ko dahil baka kung ginambala na naman siya ng mga batang multo. Nagmadali akong lumabas noon. Pero pagdating ko sa sala, lumakas ang tibok ng puso ko. Nalaman kong wala roon si Miko. Kaya nagsimula ako sa paghahanap sa kanya sa buong bahay. Kahit na 10 oras na noon ang gabi. Naging panay ang sigaw ko para tawagin siya. Sa kasamaang palad, kahit na nilibot ko na ang buong bahay ay hindi ko pa rin siya makita. Lalo akong kinabahan para sa anak ko nang makita ko ang kalmen niyang nahulog sa sahig. Kinutuban ako noon, kaya kahit na hindi ako sigurado ay pumunta ako sa palaruan. Balayo pa lang ako noon. May naririnig na akong mga halakhak ng bata. Alam ko kaagad na may hindi normal na nangyayari roon kasi wala ng taong naglalakad sa labas. Nang medyo malapit na ako sa palaruan, may naaninag akong mga batang naglalaro roon. Lalong lumabas ang kabog ng dibdib ko noon, kaya patakbo na akong lumapit sa kanila. Pagdating ko roon, nakita ko si Miko na nakipaglaro sa mga bata. Tawa pa siya ng tawa noon na parang ini-enjoy talaga niya ang pakikipaglaro sa kanila. Ilang beses ko siyang tinawag noon. Pero kahit anong sigaw ko ay hindi siya sumasagot sa akin. Pati ang mga batang kasama niya ay hindi rin pumapansin sa akin. Agad na pumasok sa isipan ko noon na baka kung kinontrol ng mga batang yon si Miko,
para dalhin sa palaruang yun. Dahil doon nagpa siya kung labitan siya para iuwi na sa bahay. Pagkalapit ko sa kanya, hindi pa rin niya ako pinapansin. Nang una ay bahagya lang ang takot na nararamdaman ko roon. Pero nang mapalingon sa akin ang ilang batang nandoon, gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Nakita ko kasing duguan sila at ang ilan sa kanila ay wasak din ang ulo at muka. Dahil sa takot ko, hindi na ako nag-aksaya ng oras noon. Agad kong kinarga si Miko. At kahit na hindi siya umiimik, nagsimula na akong maglakad palayo sa palaruang yun. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin ng mga batang multo. Dahil ang nasa isip ko noon ay mailigtas si Miko. Nang medyo nakalayo na ako sa palaruan, napansin ko na parang may kakaibang amoy si Miko. Malansa kasi siya, nabubulok at parang amoy putik. Ilang beses ko pa siyang tinanong kung ano ang nangyari at kung bakit nandoon na siya sa palaruan. Magpapatuloy pa sana ako sa tanong ko sa kanya nang bigla akong matigilan. Nakarinig ako ng malakas na pagsigaw ng bata at kaboses yon ni Miko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon nang mapansin kong iba ang kulay ng balat ng batang karga ko. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Binitiwan ko ang karga kong bata at mabilis na tumakbo pabalik sa palaruan. Dahil patuloy ang sigaw na naririnig ko, kaya agad kong natuntuon kung saan yun nagmumula. Nalaman kong si Miko nga yun at nandoon siya sa ibabaw ng puno. Nang makita niya ako ay umiyak siya lalo at nakiusap sa akin na ibaba ako. Dahil doon kahit mahirap akyatin ang puno, ginawa ko ang lahat na makakaya ko para maibaba roon ang anak ko. Pagkababa namin, sinabihan niya ako na umalis na kami roon kasi galit na galit daw ang mga bata. Ayon pa sa kanya, nakita pa raw niya na kinarga ko ang isang batang multo. Doon din, ibinigay ko sa kanya ang kalmen niya na ayon sa kanya ay buong araw daw niyang hinahanap. Napalingon ako noon sa palaruan at nakita kong nakatayo nga roon ang mga bata. Mas naging nakakatakot pa ang mukha nila. At nalaman kong tama nga si Miko dahil galit silang nakatitig sa amin. Dumiretso kami sa bahay noon at dahil sa nangyari, pareho kaming hindi nakatulog. Ikinuwento ni Miko sa akin na parang kinontrol siya noon, kaya kahit ayaw raw ng katawan niya ay wala siyang nagawa kasi sinusunod daw ng utak niya ang utos ng batang multo sa kanya. Kinabukasan, nagpunta kami sa pare para manghingi rin ng tulong. Ipinagdasal nila ang kaligtasan ni Miko. Tsaka binigyan din kami ng pare ng tig-iisang rosary. Ayon sa kanya na blessingan daw yun sa Vatican. Kaya sigurado kami na protektado na talaga kami laban sa mga nilalang na kagaya ng mga batang multo. Para mas makasiguro sa kaligtasan ng anak ko, nagpasya kami na umalis na lang sa tinutuluyan namin. Naghanap kami ng ibang malilipatan kung saan walang palaruan. At alam ko na ligtas talaga si Miko. Naging aral na rin kasi sa akin na dalhin ang anak ko sa mga lugar na maraming mga taong hindi ko naman kakilala. Hindi ko na rin siya pinayagang makipaglaro sa mga bata. Lalo na kung nasa palaruan kami. Natakot na rin kasi ako na baka maranasan namin ulit ang nakakatakot na karanasan namin dati. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento mga kadayo. Sana po ay nagustuhan nyo. Mag-iingat po kayong lahat hanggang sa susunod na kwento.